Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Sa pagpapatuloy ng kwentong katatakutan na ibinahagi ni Jomar Cayetano na pinamagatang Manglayog. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy o paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Araw iyon ng Biyernes. Sinundo niya daw noon ang kanyang nililigawan na si Ate Bettina sa pinagtatrabahuan nitong tindahan sa bayan. Stay-in daw kasi ito doon at umuwi lamang tuwing weekend sa kanilang baryo. Sinusundo niya daw ito dahil konti lang ang bumabiyahe papunta sa baryo nilang jeep at merong lamang oras na kapag naiwan ka ng last trip ay wala ka ng masasakyan. Sobrang saya niya daw ng araw na yon dahil sa wakas ay makikita niya na ulit ang babaeng tinitibok ng kanyang puso makalipas ang 5 araw. 3:00 pa lang ng hapon ay naghihintay na daw siya dito kahit ang labasan pa ni Ate Bettina ay 6:00 ng gabi. Nung makita niya na daw na palabas ito ng tindahan, ay sinalubong niya na agad ito ng kanyang matamis na ngiti at sabay papungay ng mga mata. May dala-dala pa daw siyang hopya para ibigay dito. Pag-abot niya ng hopya ay sabay sambit ng, Bettina, hope ya like me. ngumisi lang daw ito at sabay sabing, Bagong-bago ang banat mo ah. Ikaw talaga? Saksakan ka ng kakornihan. Nagmamahal lang. Ewan ko sa'yo. Tara na nga, alis na tayo, baka gabihin pa tayo sa daan. Delikado. Lalo na't meron daw gumagalang manglayog sa baryo natin. Manglayog. Huwag ka magpapaniwala sa mga kwentong yun. Hay nako Kong, mabuti na ang nag-iingat, mahirat na. Don't worry my loves. Kung totoo man yan, Kong is here to the rescue. Pentenenen! Ipagtatanggol kita sa manglayog. Batuhin ko lang yan ng nyug. ngumisi lamang si Ate Bettina at sumakay na sila sa motorsiklo. Higit sa 1 oras din ang naging biyahe nila pauwi sa kanilang baryo. Medyo pinabagalan niya daw talaga ang pagdadrive dahil bukod sa pag-iingat, dahil sakay niya ang kanyang my loves, para mas matagal din daw ang oras na kasama niya ito. Mga mag-aalas 8 na ng gabi nang makarating sila sa bahay ni Ate Bettina. At dahil sa gutom, ay di na daw siya tumanggi nang alukin siyang maghapunan sa bahay nito. Masarap daw ang ulam na kinunot nito. Sa mga hindi pala alam ang kinunot, ito ay nagmula sa salitang kunot na ang kahulugan ay himayin or to shred or to flake in English. Dahil ito sa sangkap na hinimay na pagi or stingray at hinahaluan ng malunggay, luya, bawang, sibuyas na niluluto sa gata. Dagdagan pa ng siling labuyo para talagang may sipa ng Bicolanong anghang. Hay, pag na-imagine ko na ang ulam, nagugutom tuloy ako habang sinusulat ko ang kwentong ito. Pero mabalik sa ating kwento, masarap daw ang ulam na kinunot at muntik niya pa nga daw maubos ang kanin sa kaldero. Ngunit dahil sa may natira pa siyang konting hiya, ay nagtira pa siya ng 1 kutsarang kanin. At least di daw masabi na siya ay masiba. Nang matapos na silang kumain ay nakipagkwentuhan pa daw siya kay Ate Bettina. Hanggang sa sinabi nitong, Hoy, Kong, gumagabi na, umuwi ka na sa inyo. Mamaya na lang my loves. Maaga ba eh. Umuwi ka na dahil lagpas 9:00 na ng gabi oh. Alam mo namang delikado ngayon dahil may gumagala daw na manglayog. Tsaka magsasara na kami ng bahay kaya umuwi ka na. Ano ba naman yan my loves? Bettina, bitin naman ako sa oras natin. Basta bukas ulit ha. Oo na. Mag-ingat pag-uwi ah. Oy, concern. Kakilig naman yan. Sige na, bye-bye na. Good night and sweet dreams my loves. umalis na si Kuya Kong sa bahay ni na Ate Bettina at sumakay na ito ng motorsiklong pauwi sa bahay nila. May mga 2 kilometro din ang layo ng bahay ni na Ate Bettina sa bahay ni na Kuya Kong.
Habang nasa daan at nagdadrive daw si Kuya Kong pauwi, ay meron siyang narinig na huni ng ibon at pagaspas ng malaking pak. Base sa tunog nito, ay parang nasa likod niya daw ito at sumusunod sa kanya. Hinayaan niya lang daw ito sa pag-aakalang talagang ibon lamang ito kasi natural naman yun sa lugar nila dahil malapit sila sa bukid. Hanggang sa makarating siya sa tapat ng kanilang bahay at doon tumigil ang huni at pagaspas ng pakpak ng ibon. Papasok na daw siya ng bahay nang may marinig siyang ungol. Palakas daw ito ng palakas. Pinakinggan daw niya ng maigi kung saan nanggagaling ang tunog. Hanggang sa nakita niya ang puno ng niyog. Itinoon niya raw ang kanyang paningin dito at lumapit siya ng dahan-dahan. Habang palapit siya ay palakas ng palakas ang ungol. Sa sandaling ito, sumagi sa isip niya na baka totoo yung manglayog. Kaya, dumampot siya ng kahoy para ipanghataw dito. Nung tuluyan na siyang makalapit at nakita na niya ang nasa likod ng puno, nanlaki daw ang kanyang mga mata sa gulat at nagsalita ang nasa likod ng puno ng... Oy! Ba't yung mga tao? Nagulat daw si Kuya Kong sa nakita dahil ang nasa likod ng puno ng niyog ay si Intoy, ang kanyang pinsan. Tingining intoy ka? Ikaw lang pala yan? Ba't ka dyan tumatae? May tao sa kubi tating, tay na ako. May paumul-umul ka pang gaji ka. Tubol ang hirap nilabas. Tapusin mo na nga yan, pumasok ka na sa bahay ninyo. Ang baho pa, tabunan mo yung tubol mo ha. Okay, sige na. Nung ikinuwento iyon ni Kuya Kong, ay akala ko yun na talaga ang sandali na nakita niya ang manglayog. Yun pala ay pinsan niya lang ito na nakatira sa may likod ng bahay nila. Pagpasok ni Kuya Kong sa bahay, ay dumiretso siya agad sa kanyang kwarto at naghanda ng matulog dahil kailangan niya pang gumising ng maaga para pumunta sa bakery para mamili ng tinapay na kanyang ilalako. Mga 2:30 na ng madaling araw na gumising siya. Nagilamos at nagkape muna siya bago nagbihis. Pagkatapos ay sinakay niya na ang lagayan ng tinapay sa kanyang motorsiklo at saka umalis. Mga mag-3 na ng madaling araw nung umalis siya ng bahay nila. Wala naman siyang naramdamang takot o kaba habang papunta siya sa bakery. Kahit pa may bali-balitang may manglayog sa baryo nila. Pagdating niya sa bakery, ay namili siya ng kadalasan niyang nilalakong tinapay tulad ng monay, Spanish bread, hopya, kabayan, putok, pandikoko at syempre yung pandesal. Umalis na siya sa bakery at nagsimula ng mag-ikot para maglako. Nang makarating siya sa parte ng baryo nila na walang gaanong tao at taniman lang ng palay ang nasa magkabilang kalsada, ay sa di kalayuan na sa tansya niya ay may 30 metro ang layo, ay may naaninagan siyang tao na naglalakad. Hindi niya ito matukoy kung sino dahil makapal ang hamog ng mga oras na yon. Patuloy lang siya sa pagdadrive patungo sa direksyon ng taong nakita niya. Habang papalapit siya dito, ay unti-unti niyang natutukoy na isa itong lalaki dahil sa ugis ng pangangatawan nito at may katangkaran din ito. Nang makalapit siya dito na sa tansya niya ay mga 7 hanggang 10 metro na lamang ang layo, ay nagpot-pot siya at tinawag niya ito. Buddy, tinapay! Bili ka ng tinapay! Mainit-init pa ito. Pero hindi daw lumingon ang lalaki, pero tumigil na ito sa paglakad. Nawari ba'y narinig siya. Habang pinagmamasdan daw ni Kuya Kong ang lalaki sa pagkakatalikod nito, ay meron siyang napansin. Wala itong suot na pangyapak at ang sobra niyang kinagulat na nagpakabog sa dibdib niya ay hindi nakasayad sa lupa ang mga paa nito. Ito ay nakalutang. Nang mapansin daw niya ito ay binalot ng takot ang kanyang katawan at napalunok siya ng laway. Nang-akma na daw na sasakay na siya sa kanyang motorsiklo para makatakas sa sitwasyon at lugar na iyon, ay bigla naman daw lumingon ang lalaki at umungol ng malakas. Kitang-kita niya daw ang bagsik ng hitsura nito. Mukha talagang halimaw na may malaking mga pangil. Sa sobrang gulat niya daw ay naitapon niya ang susi ng kanyang motorsiklo at ang kanyang mga paa ay biglang tumakbo sa direksyon ng taniman ng palay na sa mga panahong iyon ay bagong ani pa lang.
Kaya ang makikita mo lang ay kapatagan at walang anumang pagtataguan. Sa kanyang pagmamadali ay natanggal pa ang kanyang isang tsinelas. Tumakbo daw siya ng mabilis para makatakas sa manglayog, pero ito ay kumilos na rin patungo sa kanyang direksyon. Sa kamamadali niya daw ay natalisod siya sa pilapil at tuluyan na siyang inabutan ng manglayog. Dahil sa sobrang takot ay sinubsob niya daw ang sarili niya sa lupa hanggang sa makakaya niya. Yun daw kasi ang oras na gusto niya na lang lamunin siya ng lupa para makatakas lang sa manglayog. Sa pagkakapwesto niyang iyon, pakiramdam niya ay inikot-ikutan lang daw siya ng manglayog at hindi siya hinahawakan. Patuloy lang daw ito sa pag-ikot-ikot habang umuungol. Sa ilang sandali pa ay tumigil daw ang nararamdaman niyang pag-ikot at naririnig niyang ungol. Ng mga oras na iyon, parang ayaw niya na daw umalis sa pagkakasubsob niya sa lupa, pero naglakas siya ng loob na itaas ang kanyang ulo at tingnan ang paligid niya. Wala na ang manglayog. Bumangon siya sa pagkakadapa at lumuhod. Parang yung tuhod niya daw kasi ay hindi pa makatayo sa sobrang takot, hanggang sa tinukod niya ang kanyang mga kamay para tumayo nang bigla niya ulit marinig ang ungol. Sabay tingin sa direksyon kung saan ito nanggagaling at nakita niya ulit ang manglayog na patungo sa direksyon niya. Langya talaga. Akala ko wala ka na. Dali-dali daw siyang tumayo at tumakbo palayo sa manglayog, at sa kanyang pagtakbo ay bigla niya daw naramdaman na bigla siyang nahulog at lumubog sa butas na basa, malapot at mabaho. Ngunit isiniwalang bahala niya na lang iyon. Habang nandoon siya sa loob ng butas na iyon, todo daw ang kabog ng kanyang dibdib. Nakapikit lang daw siya, pero naririnig niya ang ungol ng manglayog. Paikot-ikot ito sa lugar na para bang hinahanap siya. Namalagi siya doon sa sitwasyon niyang iyon hanggang sa maramdaman niya na ang pagsikat ng araw at narinig niya ang tilaok ng mga manok. Pero kahit pa alam niyang umaga na, hindi pa rin siya agad-agad bumangon at umalis sa kinalalagyan niya. Naghintay pa siya ng ilang sandali bago siya tumayo. Pagkatayo niya ay nagbasid siya sa paligid. Wala na ang manglayog. Nagmasid-masid pa siya ng ilang minuto para makasigurado na wala na nga ito. Nang makasigurado ay umahon na siya sa butas at doon niya na lang napagtanto na nahulog pala siya sa labugan, sa salitang Bicol o lubluban sa Tagalog. Ito ay yung swimming pool ng Kalabaw na puro putik. Naglakad si Kuya Kong papunta sa kinaroroonan ng kanyang motorsiklo. Puro siya putik, mukha siyang kalabaw na nag-swimming. Nang makarating siya sa motorsiklo niya ay nakita niya itong nakatumba. Hinanap niya sa paligid ang kanyang susi, ngunit hindi niya makita. Kaya nagpasya na lang siya itulak pa uwi sa kanila ang motorsiklo. Mula noon, dahil sa personal niyang karanasan, ay naniwala na si Kuya Kong na totoo ang manglayog at iba pang uri ng aswang dahil siya mismo ay personal niya itong naranasan. Ngunit ang pinagtataka niya lamang ng lubusan ay kung bakit nung nakadapa siya sa lupa ay hindi siya hinawakan o hinablot ng manglayog. Kaya tinanong niya ito sa albularyo ng kanilang baryo na si Katerio. At ipinaliwanag nito na kapag ang manglayog daw ay nasa halimaw nitong anyo, ay takot madikit sa lupa at dahil sa posisyon niyang iyon na nakasubsob sa lupa, ay hindi siya nito mahawakan. Doon na lamang napagtanto ni Kuya Kong na laking pasalamat niya na natalisod siya sa pilapil at nahulog sa lubluban ng kalabaw dahil ito ang nagligtas ng kanyang buhay. Lumipas ang panahon at bumalik din ang katahimikan sa kanilang baryo. Nawala na rin daw ang manglayog. Marahil bunga ito ng gabi-gabi na pagroronda ng mga taong baryo. Natakot siguro at lumipat na ng ibang lugar. Ikaw, meron ka na rin bang karanasan na makakita o personal na masaksihan ang isang aswang? Ibahagi mo sa comment section. Malay mo, sa lugar niyo pala lumipat ang aswang na ito.